Mga katambay, mga kababayan, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayo mga kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong batikos, talagang binatikos po ng palasyo ang Senate. Ang Senate mga katambay, ang Senado ay binatikos po ng palasyo sa pangunguna po na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Pakinggan po natin ang batikos ng Malacanang sa Senado mga kababayan sa pangunguna po ng garbage in, garbage out. Ito po mga katambay. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting the principle of legal Sa equality sesyon kahapon, other than the Supreme mainit Court, ang pahayag ni which SP has Cheese discerned Escudero. in Tanong its niya, meaning and talaga bang ramifications to its accountability ang application nais in ng mga numerous pabor cases, sa impeachment especially o the anti-Duterte high-profile lang talaga time sila? in the annals of Ang sagot ni jurisprudence. Yusek Castro, Okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to ha, gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges. Dahil kung tutuusin, hindi ng pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na to at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, ay managot. Diba? Ironic daw na bukod sa iisang tao ang pinagkakaguluhan ng buong bansa, walang alam ang mga opisina nito kung ano ang nangyari at saan napunta ang 125 million pesos worth of confidential funds. Banat pa ni Castro, ibang klaseng leader talaga si VP Sara dahil kahit mag-report tungkol sa trabaho, hindi raw nito magawa. Hindi na nga raw nakakatulong ang bise, biyahe pa na biyahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire Youth Channel. That's why Nakita niyo mga tambay, biyahe daw ng biyahe. Siya po ba? Saan po ba siya galing? Di ba nasa biyahe siya? Di mo itong hindot na ito, si Yusek. Hindi po ba napakasinungaling nito? Sa kasinungaling po yata ang Malacanang umano, mga tambay. Di po ba silang may sabi na hindi nila papakailaman ang Senado at Kongreso sa impeachment ng Vice President? Bakit po ngayon nakikialam sila sa desisyon ng Senado? Hindi po ba kasinungalingan ng mga pinagsasabi nito? Unang-una pa, napakarami na pong nagrally dyan, pati po ang INC. Hindi po ba? Pati ang INC ay inuutusan po hanggat maaari na wag na ituloy ang impeachment ng Vice President. Di po ba? Kaya nga nagkaroon ng malawakang rally sa pangunguna po ng Maisog at ng INC. Ano po sagot ng Malacanang? Independent body. Separate power. Hindi makikialam ang palasyo sa ginagawang impeachment ng Kongreso at Senado. Bakit po ngayon? Nagdesisyon na po ang Senado, nagdesisyon ng Korte Suprema. Bakit po kayo kahol na kahol ngayon para kayong aso?
Kahol kayo ng kahol. Nasaan ay sinasabi nyo na hindi pakikialaman ang desisyon, ang ginagawa ng Kongreso at Senado? Sige nga, bakit ngayon hindi nyo matanggap ang ginawa ng Senado na sumunod sila sa Korte Suprema? Abogado pa naman kayo. Hindi nyo po ba binasa ang desisyon ng Korte Suprema kung bakit ibinasura? Abogado ka. Kaya ka tinatawag na garbage in, garbage out. Makabatikos ka lang, makapolitika ka lang. Hinahanapan nyo ng korupsyon ng Vice President. Baka po bumaliktad ang sitwasyon, Yusek. Baka bumaliktad ang sitwasyon sa korupsyon. Panay ang banat nyo sa Vice President. Sino po ba ang napakaraming korupsyon? Sige nga, Yusek. Baka gusto nyo pong ipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan at pera na inutang ninyo. Saan po napunta, Yusek? Ang mahigit 5 trilyon na inutang ng administrasyon. Ano po ang mga proyekto na natapos na ng mahigit 5 trilyon magmula po nung umupo po ang binagoong Pilipinas? Sige nga, galit na galit kayo sa 125 million. Pero yung pera na napagnanakaw daw ayon sa Pangulo, tinarantado ni Walangya, kinurap, ninakaw ayon sa Pangulo, ang flood control project na hindi bababa sa 1 trilyon sa loob ng 3 taon panunungkulan ng amo mo. Wala po bang korupsyon yan, Yusek? Sige nga. At binabatikos mo pa ang Vice President na puro biyahe. Yung biyahe ng Vice President, gastos niya yon. Ang tanong, yung biyahe mo, Yusek, gastos mo ba yung biyahe mo? Pasayaw-sayaw at pakanta-kanta ka pa? Magkano po gastos mo ron, Yusek? Ang hirap sa iyo eh. Babato ka ng putik, babatuhin mo ng putik ang Vice President. Samantalang ang pagmumukha ninyo ay punong-puno ng putik. Hindi po ba? Grabe! Nakakahiya kayo. Nakakahiya itong mga tao na ito. Makabatikos lang. At ito po'y abogado, Abogado! Bumatikos! Binatikos ang Senado. Di po ba? Ipinaliwanag na nga ng Senado, naunawaan nila ang sinabi ng Korte Suprema. Pero pagdating dito sa Yusek, hindi po nila maunawaan ang sinabi ng Korte Suprema na sumunod ang Senado. Dahil ito'y kataas-taasan ito, Korte Suprema ito. Ano kaya gustong gawin ng Yusek ni Castro na pinsan daw po ni ayon sa Vice President ay pinsan daw po ito nung makakaliwa na si Franz Castro na convicted ng child abuse, mga kababayan. Ano kaya gustong mangyari ito, mga kababayan? Yung hatol sa bundok ang susundin? Batas ng bundok? Batas ng makakaliwa ang susundin ng Senado? Hindi ang kataas-taasan Korte Suprema? Di po ba? Tapos nangihinayang kayo? Bakit? Dahil malapit nang maimbestigahan ang korupsyon ninyo, umano. Hindi po ba? Napakaraming iimbestigahang korupsyon. Hindi po ang 125 million na sinasabi nyo. Trilyon! Trilyon ang umiimbestigahan sa inyo. Yung inutang po na mahigit 5 trillion sa loob ng 3 taon. Iimbestigahan po yan. Kung saan napunta yan. Trilyon, Trilyon. Hindi milyon. Trilyon. Hindi po ba, Yusek? At lalong-lalo na po, yung ginawa nyo sa 2025 budget. Yung ginawa nila, hindi po ba? 241 billion. Mga blanco na isingit. Di po ba? Kailangan imbestigahan po yan. At yung paglipat ng pera ng taong bayan sa PhilHealth, hindi po ba bilyon-bilyon? Yusek, pati po dapat imbestigahan din ang ginto sa Central Bank, Yusek.
at ang Maharlika Investment Fund. Di po ba? Meron pa dyan GSIS, SSS, PDIC, pati ang Lotto. Hindi po ba, Yusek? Sino po ba ang maraming korupsyon na dapat imbestigahan at habulin? Habulin? Habulin, Yusek? Mukha po yata nagpakabulok na kayo ng husto. Bulok na po yata kayo, Yusek. Mukha po yatang po totoong-totoo sinasabi ng Vice President. Garbage na garbage, basurang basura ang pumapasok at lumalabas sa bibig nyo po yata. Yan ang patama sa inyo ng Vice President. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Hinahanapan mo ng maraming trabaho ang Vice President. Vice President pa lang, limitado ang kanyang pondo. 700 plus million ang pondo niya. Mas mataas pa ang confidential fund ng presidente, 4.5 billion sa loob ng isang taon. Samantalang Office of the Vice President, 700 plus million. Confidential fund, Intel fund, 4.5 billion. Tapos gigil na gigil kayo hanapan ng korupsyon. Ang Office of the Vice President. Ang presidente, confidential Intel fund pa lang. Wala pa yung budget ng Pangulo dyan na billion-billion. Pati travel fund. Meron din pong gastos yan. Pati biyahe. Billion. Pero walang nakikita rito ang garbage in, garbage out na korupsyon sa kanyang boss. Kasi libre siya sa biyahe. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman kami rito sa aso na ito, umano. Di ba? Kahol na kahol. Lahat naman ang batikos niya sa Vice President at batikos niya sa Senado ay bumabalik po sa kanya. Lumalagapak pa sa pagmumukha niya. Umano. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Hahanapan mo ng report, kitang-kita ng taong bayan, sa taong bayan nagre-report ang Vice President. Nakikita ng taong bayan ang performance trabaho ng Vice President kahit limitado ang kanyang pondo. Hindi siya humahawak ng trilyon. Hindi siya humahawak ng bilyon-bilyon. Di po ba? Samantalang kayo, trilyon, utang pa lang. Tapos ngayon, meron na naman, trilyon na naman ang hahawakan ninyo. Di po ba? 2026? Hindi pa nga tapos ang 2025. 6 trillion mahigit ang budget. Hindi po ba? Nasaan po yun? Hahanapin po namin yun, Yusek. Hahanapin po namin lahat yan. May tamang panahon po dyan para imbestigahan. Darating ang panahon, mababaligtad ang sitwasyon, Yusek. Mababaligtad po. 100% yung ginagawa nyo sa mga Duterte, mababaligtad dyan. Darating ang panahon, baliktad na sitwasyon. Sa dami ng issue nyo ng korupsyon, paglabag sa batas sa ginawang kidnapping ng amo mo sa dating Pangulong Duterte, pambabastos, panguhudas, pagtitrador sa ating soberenya at sa ating judicial. Ikaw na rin ang nagsabi, ang proseso ng pag-aresto ng ICC ay dadaan muna sa ating hukuman. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi po ba, Yusek? Ngayon, iba na ang pananaw mo dahil nahandyan ka na sa Malacanang. Hindi po ba? Kumakain ka kasi ng suka. Yung sinuka mo na, dinidilaan mo pa yata, hinihimod mo pa yata ngayon, Yusek. Hindi po ba? Yan po ang klase ng isang Yusek na abogado pa kuno. Binabanatan mo ang Senado, pati ang Korte Suprema ay pinapahiya mo pa. Bakit? Dahil sumunod sa Korte Suprema ang Senado. Ibig sabihin, hindi nila dapat sundin ang Korte Suprema. Mas magaling ka pa, Yusek, sa Korte Suprema na sumunod ang mga senador. Unbelievable. Mas magaling pala ang garbage in, garbage out sa desisyon ng Korte Suprema na sinunod ng mga senador para i-archive ang walang kakwenta-kwentang basurang impeachment.
Nagawa-gawa lang nila. Hindi po ba, Yusek? Kaya darating ang panahon, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang panahon ay mabilis lang. Ang lahat ay lumilipas. Ang kayabangan mo, ang kasinungalingan mo, ang kawalang hiyaan mo, ang katarantaduhan mo, ang pambubudol nyo sa taong bayan, umano, ay may hangganan po lahat yan. At mababaliktad ang sitwasyon. Hindi po ba, Yusek? Dahil alam na alam nyo sa mga sarili nyo kung sino ang tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa napakagaling na Yusek na talagang binanatan po ng binanatan na Senado at binanatan pa ang Vice President. Kala mo po, nakita nyo po, ang isang Yusek na tapagsalita, mga tambay, ibang klase po, no? Bumabanat na po na parang isang politiko. Ibang klase pong Yusek ito. Mga kabayan, matindi. Matindi po. Parang basurang-basura po ang bibig. Hindi po ba? Thank you po mga tambay. Sa mga gusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment. Like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Jake si Eric Hershaw ng Canada at si Kingston 123 ng Hong Kong at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo mga kabayan. At yung dasal at panalangin po mga kabayan, isama po natin ang pamilya Duterte, ang Vice President na pilit pinababagsak po nila. Maingatan po sana, lalo po din po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo rin po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa mga panalangin at dasal. Thank you po. Sa muli po mga kababayan, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.